Hello guys, good morning. Ito yung ginagawa ko. Nakakali ko sa boss ko. Hindi ko nagawa yung live ko. Nawa lang ko ng signal. Then, nakagalar na ako. Kaya ang ginawa ko, nag-live lang ako. I mean, nag-video na lang ako. Yan ang ginawa ko. From Cavite going to Cebu Station. By the way guys, unahin natin yung kaligtasan na. Takbo sa kaya mong takbuhin. Pero unahin mo palagi ang kaligtasan. Naligtas ka, kahit mabilis kang patakbo, isipin mo palagi ang kaligtasan. Huwag magiging bara-bara sa daan. At huwag magmaneho ng motor na nakainom. Iwasan ang magmaneho ng motor na nakainom. Dahil hindi ka nakapokus sa daan. At nang maiwasan na rin natin ang mga problema at sakuna. Lalo na aksidente sa daan. Kaya iwasan nakainom habang nagmamaneho. Kaya palaging ride safe. Huwag magiging bara-bara sa daan. Pag liliko ka sa kanan, signal light. Pag kaliwa, signal light. Huwag kalimutan palagi signal light. Para alam na nakasunod sa inyo kung saan kayo pupunta. At saka magiging responsable sa signal light. Dahil minsan, naka-signal light ka pa ng pakaliwa, pero didiretso ka na pala sa kanan. O di kaya naman, naka-signal light ka ng kanan, pero didiretso ka pala pakaliwa. Kaya maging responsable sa signal light. At saka pag nasa traffic light na, palaging tandaan, nasa intersection huwag yung pumasok. Dahil magkakaroon kayo ng violation dyan. At saka huwag nyo pangunahan ang pedestrian lane. Kasi minsan may malaking sasakyan naliliko, kagaya ng trailer na nahihirapan. Kaya kumakain sila ng iba pang daan para may iwasan na rin natin ang aksidente. Palagi yung tandaan guys na ang kaligtasan ang siyang nangunguna palagi kapag meron tayong ginagawa. Kagaya ng pagmamaneho sa ating mga trabaho at iba pa. Kung ano man ginagawa natin sa buhay, huwag natin kalimutan ang safety first. Unahin natin ang kaligtasan. Dahil meron tayong pamilya na naghihintay para sa atin sa pag-uwi natin. Sa pag-alis mo, nag-alala sila sa pag-alis mo kung ano mangyayari sa'yo doon. At sa pag-uwi mo naman, palaging tandaan ang pag-iingat habang nagmamaneho at ang makarating ka sa pamilya mo. At sa mga nagtaka kung bakit ako nagmamaneho ng motor at kung minsan umangkit ako sa gutter. Actually guys, hindi mo maiwasan yan. Lalo na kung nagmamadali ka na. Pero palagi isipin ang kaligtasan. Huwag mong walain sa isip mo kaligtasan. Di bali nang gumater ka, pero saglit lang. Huwag kang magbabad. Maghanap ka lang ng paraan na makadiretso ka. Huwag kang bumabad sa gutter dahil daanan yan ng mga tao. Hindi yan daanan ng mga sasakyan. Gumater ka,
na-safe ka at wala kang nasagasaan ng tao. Kasi daanan niya ng tao at hindi ang motor ang daan dyan o anumang sasakyan. Bili ka. Sakit ako. At sa pagmamaneho ng motor guys, huwag kayong humazard kung hindi naman importante. Kung nakita nyo naka-hazard, hindi naman importante at hindi kayo nagmamadali dahil may pumuntahan kayong emergency o may bitbit kayong emergency. Huwag kayong humazard. Iwasan nyo ang pag-hazard kung hindi naman kinakailangan, dahil unang-una nakadepensa na yung nasunod sa'yo kasi nakita ka. Pero palagi tandaan na huwag humazard habang nagpatakbo ng motor kung hindi naman kinakailangan. Iwasan ang hazard kasi hindi magandang practice yan kapag hindi naman emergency. At kung nakita nyo yung iba naka-hazard, walang problema dyan. Basta gumilid, nakahinto, walang problema. Kasi ibig sabihin yan, saglit lang sila dyan, hindi sila magtatagal. Actually, kung nakita nyo 4 wheels, di ba? Ganun yun. Gumilid yun, oh. 4 wheels, gumilid siya, saglit lang siya. Hindi siya magtatagal. Emergency, dahil may bababa siya, ganun yun. Pero nung ka na nasa daan ka at hindi naman emergency yung lakad mo, huwag mo talaga ugaliin na mag-hazard, lalo na sa mga nakamotor. At ganun din ang 4 wheels. Iwasan ang hazard habang natakbo kung hindi naman kinakailangan. Ugalin lang natin ang magiging isang defensive driver o defensive rider sa daan. Huwag maging bara-bara sa daan. Ingatan natin ang bawat isa na hindi ikaw ang magiging cause na aksidente. Huwag ugaliing mag-hazard habang tumatakbo kung hindi naman kinakailangan, para maiwasan ang disgrasya. Be a safety rider and a responsible rider guys. Huwag puro bara-bara sa daan. Be a defensive rider and a responsible rider. Kasi mahirap na kung inabutan tayo ng malas-malas sa daan. Malaking problema ang kaharapin natin. Although marami na tayong nakikitang maraming na-accident sa daan, pero wag naman sana nating hintayin pa ang pagkataon na mangyari sa atin yun. Be a defensive rider and a responsible rider. At yung sa iba, nakasalubong ko, nakasabayan ko, kung bakit may cellphone holder yung front ng helmet ko. Actually guys, sukat ko na yan. Hindi ko siya ilalagay kung hindi ako safe. Nakikita ko kasi na hindi siya sagabal sa akin habang nagmumotor ako at nagbibideo ako.
Sinukat ko siya, ginawa ko siya. Ako mismo ang gumawa para kahit pa paano is makapag video sa daan. Yan lang kasi ang alam kong paraan para makapag video habang bumabiyahe. At nang may tuturo naman ako pagdating sa safety. Kasi mahirap ang magiging kamuti sa daan, ang magiging bayabas sa daan. Be a responsible rider. Be a responsible driver. Kasi ang aksidente, alam naman natin na palaging nandyan lang yan. Kunting pagkakamali mo lang, yari ka na. At tandaan natin na may mga pamilyang naghintay sa atin sa pag-alis natin at sa pag-uwi natin. Kaya ugaliin natin ang pagiging safety. Ang ugaling safety first. Unahin natin palagi ang kaligtasan. Huwag magiging bayabas at bara-bara sa daan. Although guys, kung iniisip nyo magaling o nagmamagaling ako, actually guys, hindi po talaga ako magaling. Ang tinuturo ko lang dito sa inyo pagdating sa safety is base sa mga karanasan ko sa pagbumaniho. Kasi matagal na rin ako gumaniho guys. Nagmumotor ako 2-stroke pa at wala pang 4-stroke ng mga panahon na yon. Actually hindi ako nagmamalaki, hindi ako nagmamayabang. Pero sinasabi ko lang yung totoo. Dahil marami na tayong nakikita na na-aksidente sa daan dahil nagiging babaya at hindi naging responsible rider at saka defensive rider. Ugali natin ang maging defensive rider. Huwag nating sabihin mas magaling ako sa kanya, mas magaling ako sa iyo. Huwag ganun. Kasi walang magandang kalalabasan yan kundi aksidente. Magmaniho ng motor o sasakyan na safe palagi at naiwasan ang aksidente. Ako hindi ako nagbubuhat na 2-stroke pa minaman niyo kung mga panahon na yon from Yamaha L2GF until now. Nagmamani ako ng motor, hindi ko pinagmamalaki yun. Bagkus marami ako natutunan doon na gusto ko rin i-share sa inyo. Kasi unang-una, ayaw ko talaga magmayabang. Gustong gusto ko palagi na nakapagla ako sa lupa. Ayaw kong nagiging mayabang. Kaya mas maganda pa na yung mga karanasan ko i-share ko rin sa inyo. Kasi alam naman natin na maraming gumagamit ng mga sasakyan na mga baguhan pa. Hindi pa alam ang safety. Kaya ito ako, sinishare ko sa inyo kung ano ang mga pamamaraan na safe ka habang nagmamaniho. Iwasan ang magiging mayabang sa daan. Iwasan ang magiging bayaba sa daan. Kung may pagkakataon magminor, hayaan mo sila. Kumauna sila. Paris. Ano tayong Paris? Huwag makipagkarera sa daan. Huwag makipaghabulan sa daan. Dahil kapag yun ang naisip natin makipagkarera tayo sa daan, karamihan doon nagumpisa ang aksidente.
doon nag-umpisa kung bakit baldado namatay o nawalan ng mahal sa buhay ang mga pamilya. Kaya iwasan ang magiging mayabang, bayabas, kamote, irresponsibleng driver, rider. Yun lang muna matuturo ko sa inyo guys. Be a responsible rider, responsible driver. Dahil unang-una hindi rin ako nagbubuhat ng upuan na bakit nasali dito ang driver. Kasi guys, driver din po ako. Although marami akong skilled, marami akong alam sa mga alam ko, construction, pagmamaniho, kung ano man yan. Ang sa akin is gusto ko siyang i-share. Dahil darating yung panahon na ang mga sinasabi ko, maalala nyo na tama pala. At hindi ako nagkakamali at hindi ako nagtuturo ng mali. At tinuturo ko kung ano ang tama. Kasi mahirap na may ma-accident sa daan. At nang maiwasan natin ang mga driver, rider na nawala ng mahal sa buhay. Driver din po ako guys. Hindi sa pagmamayabang, hindi sa pagbubuhat ng upuan. Hindi lang po 4-wheel, 6-wheel ang minamaniho ko. Kundi 10 wheels din po sa trailer.